Dahil naman din po ni Pastora Liway, Jesus at baka hindi nila mabuksan na inyong mga kapatid, ay yung isang bagay na pinagtiwala sa akin ng Panginoon. Alam kong yun ang kaya ko pong iluto. Yung po, amen. Sabihin nga po natin, hallelujah. Hallelujah! Tayo'y malaya, amen po? Amen. Malaya tayo naman. Malayang mabuhay, malayang magbigay. Praise God. Nabuhay tayo na walang kaalam-alam. Di po ba? Nung bang kayo ay lumabas sa sinapupunan ng nanay ninyo, meron po ba kayong naging contribution doon? O wala naman po, di ba? Glory, we give honor, we give to our brethren. We give kung ano yung meron tayo para sa ating Panginoon. Na dati, na nagsiuwi na. At saka 13, ang sabi dito, it is for freedom that Christ set us free. Ourselves be burdened again by a yoke of slavery. Hindi po, siya ay Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hindi po siya ang may kailangan nun. Kaya tumilis ang dugo ng ating Panginoon, kaya siya namatay, alang-alang sa atin. Kaya sabi, stand firm. Ang ibig sabihin nun, tatagan natin. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, tatagan mo. Huwag mong gamitin ng iyong kalayaan para ikaw ay ma-indulge o mahirati o masayahan sa flesh o sa laman. Yung mga tawag ng kamunduhan, yung mga tawag ng worldly things. Rather, serve one another humbly in love. Kung meron ka man daw pag-i-indulge o meron kang pagkakaabalahan sa buhay, ang pagkaabalahan mo ay kung paano mapaglingkuran ng isa't isa sa pag-ibig. So ngayon, dahil sabi ko po sa inyo kanina, ang aking dala ay specialty ko. So hahamuin po natin ito sa freedom from financial slavery. Okay po ba kayo doon? Kapag kapainuan ko yung mga wala, tapos nakangiti na. Yung gapos ng kahihiyan, ng abuse, ng kasalanan, yung anxiety, depression, fear, and addiction. Yung anxiety po at saka depression, usong-uso ngayon. Kung bakit? Kahit sa Kristyano, kahit sa pastor, kahit kanino pwede itong dumapo. It is real. Hindi mo pwede i-content. Amen? Yung parang matutuyo na yung bank account. Yung parang mauubos na yung bigas. Yung parang dadating na yung bill ng kuryente at saka mga iba pang bill. Tapos wala pang dumadating na kasunod na pera. Dumadami po yung amen. Praise God. Sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang kalwalatian ay pag-usapan mo natin dito. Kasi hindi po tayo pwedeng tumakas sa katotohanan. Sa Biblia, mas marami pang mga verses sa Bible patungkol sa pera kaysa sa ibang mga topics. Bakit po? Alam ng Panginoon ang alalahanin natin ng ating mga bulsa, ng ating mga pera. Ako po'y nakakasigurado na kaya ho kayo na pumunta dito sa Hong Kong ay para sa kalayaan, sa kakapusan ng kita sa Pilipinas, para sa kalayaan sa kahirapan, kung meron man, para sa kalayaan sa alalahanin na hindi nyo mapag-aaral ang inyong mga anak. Amen po. Nakakatama naman po ako. Gusto nyo po bang pag-aralan natin ito? Hanggang mamayang hapon po kasi huwag kayong masusunod. Huwag kayong mauumay. Yan ang pag-usapan natin kasi isang piling po yung inihanda ko sa inyo ng ulam. Paano mapuputol ang financial slavery? Sister, next. Financial slavery, kung tatanggapin natin na ang lahat ay galing sa Panginoon. At wala tayong anumang pag-aari. That is very spiritual, di ba? That is very biblical, that is very spiritual. Ang tanong, pag ako po ba hindi kumilos at naniwala ako sa inyo, Pastora, na ang lahat ay pag-aari ng aking Ama na nasa langit, magkakapera po ba ako mamaya? Hindi rin, di po ba? So, kailangan po natin ng balance. Meron tayong faith, pero meron din binigay ang Panginoon na practical wisdom. Okay po? Naalala ko, pinaalala sa akin ni Pastor Liway, nung unang bisita po ako dito, ang isa sa mga nabanggit ko daw, ay yung mga salita ng namayapa akong tatay. Kasi nung bago-bago po ako nagtatrabaho, syempre gusto ko i-please yung mga magulang ko. Napataas-taas ng konti sweldo. Sabi ng tatay ko, matalino din yung tatay ko talaga eh. Sa kanya siguro nakakuha ng konti. Anak, sabi niya gano'n. Huwag, sabi niya, sweldong, di ko po minamaliit ang sino man, di pag-aari. Kaya dapat lahat ng meron ka, ganito dapat ang treatment. Po, gustong gamitin po ang pera ito. Kasi siya ang may-ari, dapat tanungin mo kung saan gagasusin. Pero ganito po ang prayer natin, kahit ako manigildi dito. Lord, ito lang natanggap ko. Agad umpisa pa lang Paramihin mo ito. Parang, hindi. Mga kapatid, isang challenge po, kaya ba natin mag-pray ng, Lord, ito po ang
resources ko, paano ko po gustong gamitin ko. Baliktarin mo natin ang prayer. Baka ito maging parang feeding na 5,000, 2 isda, tama ba? At saka 5 pinaka. Konti, pero ang daming nangangailangan, pero konti ang resources. Pero ano nangyari? Survive, sobra pa. Di ba? May na-isharot pa ako sa panahon natin ngayon. Hindi mo naman tayo, wala naman tayong makuha. Wala. Hindi mo alam kung ano idadamit sa'yo eh. Hindi mo naman pwedeng i-request na dapat ganito. Ay, pasura, pangluon, kasamang kasiyahan ay malaking pakinabang. Ang taong hindi kontento po kahit kailan hindi titigil. Enough. Hindi ko naman maintindihan yung iba, kaya yaman na. Kahit yung buong lifetime, kahit sila umabot ng 110 years, madalang naman po ang umabot ng 110 years. Meron po kami kooperatiba sa opisina namin. Tingnan niyo po Hindi lang practical ang utang, hindi lang to financial na issue. Bakit siya spiritual? Kasi po, nalilimitahan yung abilidad mo na maglingkod sa Diyos. Malaya. Dahil meron sa'yong nakagapos. Bakit? Kaya haba pa naman ito. Pagka ito naputol, mamayang hapon na lang ng pag-aalipin sa utang, sabihin na natin. Sige, Sister, next. Una, ninanakawan ka ng kapayapaan. Alam niyo po, nitong nakaraan wallet, umakyat na po sa psychological problem, anxiety, depression. Kaya natin makarelate, napakadali. Many sleepless nights. Ano nagawa ko pag ako pinagdali? Tapos na lang, bago dumating yung susunod. May requirements na financial sacrifice ang God's own. Pagdadalaw ka, bubunod ka kasi ikaw ang mamamasahe papunta sa mga kapatid. Pay the meeting balance. Meron po akong personal testimony dito. Bago-bago po kami magkasama ni Pastor Eric noong year 2002 po kami kinasali program plus NAPSI, yung National Anti-Poverty Commission. Ano po ako doon, parang exam, nag-assessment. Nakakita po ba kayo? Ang hirap lumayas. 1995 ako nakakilala kay Lord. Sa yun yung sitwasyon. Kaya hapon po, gagawa tayo ng SAL-N. Kailan kayo huling gumawa ng SAL-N? Hindi kayo gumagawa di ba? Hindi tayo gumagawa. Pag tinanong kayo, parang si yung mga may... Ganon.